Welcome to Balitang Totoo. Ako po si Donmar. Si Duterte, ito yung bagong statement niya. Okay? In-interview itong si Senator Harry Roque. Galing ito kay dating spokesperson Harry Roque na sabi raw ni former President Duterte, haharapin ko sila pero hindi nila ako makukuhang buhay. I'm 80 years old, okay na ako. Dito pa lang sa statement ni former President Duterte, nakakahanga. Okay? Ito yung ugali ng isang matapang na Pilipino. Very ideal. Okay? Ba't ko ba nasabi yan? The fact na he is telling the Filipino people na ipaglaban niya ang kanyang sarili. Di nila ako makukuhang buhay. Clarify ito ni Harry Roque na ang ibig niyang sabihin dito, no, ang pinatutungkulan niya dito, itong mga dayuhan, itong ICC. Kung ang ICC man ang mag-aaresto sa kanila. Okay? Because may nakalap silang mga intelligence. Kung sakali man, if ang mga dayuhan ito ang mag-aaresto kay Duterte, hindi siya magpapahuli ng buhay. Walang problema. Dati na yung sinabi ni former President Duterte. Walang problema. Kung aarestuhin ako dito sa Pilipinas, walang problema. Basta on the hands, sa kamay ng ating saligang batas, sa kamay ng batas natin, mga kapulisan natin, walang problema, magpapahuli si Duterte. Pero kung sa dayuhan, sa mga foreign, like ICC, hindi siya magpapahuli ng buhay. Okay? Grabe ito. Ito yung ugali ng isang Pilipino na matapang. What you think is right, ipaglaban mo. Ganyan ang Pilipino. So, nakakabilib itong sinabi ni Duterte. Okay? So, sabi pa niya, hindi ako natitinag, hindi ako natatakot. Galing yan mismo kay former President Duterte, hindi siya natitinag, hindi siya natatakot. Kasi, ibig niyang sabihin, I'm already 80 years old. Ano bang ikinatakot ko? Mamamatay rin naman siya. 80 years old na siya. Di ba? Yung kanyang mga pamilya, ang kanyang mga anak, may sarili ng trabaho. May sarili ng mga ginagawa. He is done serving the country. Yan ang ibig sabihin. Hindi siya natitinag, hindi siya natatakot. Okay? Sabi pa niya, hindi ako magpapahusga sa mga dayuhan. Hindi ako magpapahusga. Kahit kailan. Hindi siya magpapa-under dyan sa mga ICC na yan, sa mga dayuhan. Which is tama nga naman. Pilipino ka. It's very wrong kung ang maghuhusga sa inyo doon sa mga labas ng bansa. Hi Ma'am Lee Chen. Good evening po Sir Donmar. Like na po as always. Maraming salamat Ma'am Lee Chen. At ayan, ang ating moderator na si Ma'am Lee Chen will guide you all throughout the live natin. Okay? Mag-guide yan sa inyo. Okay? So hindi siya magpapahusga. Sino ba sila na manghuhusga kay former President Duterte sa mga ginagawa niya dito sa Pilipinas? Ano bang kinalaman nila? Ano bang alam nila sa mga ginagawa ni former President Duterte? Duterte knows kung ano yung mga problema natin sa Pilipinas, especially nung pagsugpo laban dito sa bawal na gamot na ito. Bakit nila pinag-initan itong si former President Duterte tungkol dyan? Mas nakakaalam ba sila sa problema ng Pilipinas? Yung ICC na yan, yung mga dayuhan na yan? Yan ang malaking tanong. May naitulong ba sila sa problema ng Pilipinas, especially na sa pagsugpo ng bawal na gamot na yan? May naitutulong ba sila?
ano lang ang ginagawa nila? Nakikialam. Gusto pa nilang hulihin, arestuhin ang taong masasabi nating hero nga natin. Ilan ba ang nasisave ni former President Duterte diyan sa problema na yan? Diba? Ang kapal-kapal ng mukha niyong mga ICC na kayo. Diba? Oh, sabi pa ni Duterte. By the way, yung mga usap-usapan ngayon na sinabi ni Attorney Harry Roque na si Duterte ay one of these days aarestuhin si Duterte, malaki ang sa tingin ko malaki ang kanilang duda na ito ay tungkol sa ICC. Okay? Hindi administrasyon ang huhuli kay Duterte. Inanalyze ko, bakit naman siya huhulihin ng administrasyon? Na lahat namang ginagawa ni Duterte ay nasa saligang batas, especially yung tungkol sa Independent Mindanao. Ipinaliwanag yan ni Duterte na hindi yun rebellion. Proseso yun. It's just an idea. Okay? Abogado ito, may alam ito, so hindi nyo yan mahuhuli ng ganyan. Bago yan magbitaw ng salita, si former President Duterte, alam niya kung ano ang kanyang ginagawa. Kung ito ba ay labag sa batas o hindi. Okay? So, sa analysis natin, malaki ang tsansa na ang ICC ang gagawa dito sa pag-aresto ni former President Duterte. Sabi ni Duterte, haharapin ko ang ICC. Nagkausap sila ni Atty. Harry Roque, haharapin ko ang ICC. Pero di nila ako makukuhang buhay. Kung may reklamo ang ICC, punta kayo kung payagan sila ng gobyerno ng Pilipinas, haharap siya. Magdebate tayo sa korte. Okay? Magpapaliwanag si Duterte. Kung meron pang rebellious act itong si former President Duterte, hindi ito haharap ng ICC. The fact na ang idea niya is haharap siya ng ICC, hindi siya natatakot, that's cooperating. Kung sino man ang nagreklamo. Pero hindi siya magpapahuli ng buhay. Kasi alam niya, yung ginagawa niya is for the Filipino people. Yan ang hindi maintindihan ng ICC. It's for the Filipino people. Mahal niya ang taong bayan, si Duterte. Mahal na mahal niya ang taong bayan to the point na pati ang kanyang sarili, ibinuhis niya ang kanyang buhay. Yan ang hindi niyo maintindihan Huli lang kayo ng huli dahil sa pamumulitika. Haharapin ko ang ICC pero di nila ako makukuhang buhay. Matindi itong sinasabi ni former President Duterte, ang ating presidente na full of wisdom itong Pangulo natin. Okay? Para sa akin hindi ito para sa administrasyon. Kung hindi ang statement na ito ay para sa mga dayuhan. Especially itong ICC na ito. Okay? At sabi pa dito, kung magaganap man itong pag-aresto ni former President Duterte, ating tatandaan na itong ICC International Criminal Court, wala silang sariling sundalo. Wala silang sariling pulis na huhuli sa kanila. Kaya nga ang kapal ng mukha ng ICC. Kung aarestuhin nila si Duterte, ang ICC will have to cooperate the Philippine government. Okay? Ganyan ang proseso niyan. Kung ang ICC man ang huhuli kay Duterte, they will have to talk to our president, they will have to talk to our judiciary system, sa DOJ, dahil sila yung may hawak ng kapulisan natin, PNP, at itong Armed Forces of the Philippines. Dapat makipag-usap sila sa Philippine government itong ICC. Okay? And that's the time
na aarestuhin raw nila si Duterte through our government police o sundalo kung kailangan ng force. Kasi ang ICC, walang sariling kapulisan yan. So ganyan raw ang mangyayari. Ito ay ang sabi ni Attorney Harry Roque. Ngayon, ang malaking tanong, if the government will cooperate with the ICC para lamang arestuhin itong si former President Duterte, okay? Kasi kung pupunta na ang ICC sa Pilipinas, wala silang daladalang sundalo, wala silang daladalang pulis, no? So they will seek help from the Philippine government. Okay? Ngayon, if ang Philippine government will cooperate this ICC, kung sasabay itong ating gobyerno dito sa ICC, labag ito sa saligang batas. Yan ang sabi ni Attorney Harry Roque. At alam yan lahat ng mga abogado na expert dyan sa saligang batas. Alam nila yan. Because hindi na tayo miyembro ng ICC, kumiwalas na tayo. Hindi na tayo miyembro. Bakit ba tayo magko-cooperate dyan sa ICC na hindi naman tayo miyembro? Di ba? Ito yung sabi ni Attorney Harry Roque. Ito yung nakapagtataka. Itong si Remulla, dati nang sinabi ni Remulla na labag yan sa batas if papasok ang ICC dito sa Pilipinas. At the same time, kung matatandaan ko pa yung sinabi ni DOJ Remulla na sila mismo ang haharang sa ICC kapag makapasok ang ICC. Ngayon, sabi ni Attorney Harry Roque, magko-cooperate na raw itong si Remulla sa ICC. Kasi ang dahilan raw ni Remulla is itong resolusyon na ginawa ng Kamara. Di ko lang nga maintindihan. Kasi paiba-iba si Remulla noon ayaw ng ICC. Ngayon okay na, pag-aralan na. Dahil sumunod siya dito sa resolusyon ng Kamara. Sino namang ang may kagagawan dito? Di si Martin Romualdez. Kasi alam naman natin na may alitan yan ng mga Duterte. Di ba? Gagawa kayo ng resolusyon na alam ninyo na labag yan sa saligang batas na makipag-cooperate tayo sa ICC? Labag yan. Remulla, alam mo yan na labag yan sa batas. So wag kang makipag-cooperate. Hindi man kayo kaaway ni Duterte, Remulla. Hindi kayo kaaway ni Duterte. Alam naman natin itong Congress, balat sibuyas yan sila Nagagalit yan sila kay Duterte nung sinabihan na open the book. Ilabas nyo ang resibo nyo sa mga ginasta nyo dyan. Wala namang mali sa sinabi ni Duterte. Hindi naman nag-aakusa si Duterte na kurakot yung Kamara. Just open the book. The people deserves to know what happened to the money of the Filipino people. Yun lang naman. Bakit kayo magagalit? Guilty ba kayo dahil nagagalit kayo? Wala kayong dapat ikatakot kung i-open ang book. Bakit kailangan nyo pang banatan si former President Duterte through making resolution sa Kamara na ipasok dito ang ICC? Diba? So, very obvious. Sabi pa nga kanina narinig ko yung interview ni Senator Bongo. Hindi magpapa-aresto itong si former President Duterte. Yan ang sabi niya. Hindi siya magpapa-aresto. Abogado yan.
dating piskal yan, dating judge yan,